Halos sa 10 taon na po ipinaglalaban natin ang ating sektor na magkaroon po ng legal at professional at maayos na industriya. Ngayon po, nandito na tayo. Isipin natin kung gaano nakalayo ang narating ng sektor na ito sa ating pong pagsisikap. Dati kasi illegal lang ang tawag sa amin, habal-habal na ang tingin sa amin, walang kumikilala, walang nakikinig. Ngayon, mismo ang regulators, ang gobyerno, sila na ang kumukonsulta at nakikinig sa aming sektor tungkol sa kinabukasan po ng industriyang ito na aming kinabibilangan. Sa press conference sa Quezon City, nanawagan ng Metro sa LTFRB na huwag man magpadala sa mga bantang inilalabas ng ilang riders group laban sa registration para sa Provisional Authority. Ayon sa grupo, mahalaga ang registration upang matukoy ang mga lehitimong rider at malinis ang industriya laban sa mga ghost rider at kolorum. Simple lang naman po ang aming panawagan. Linisin muna ang industriya bago baguhin ang mga rules. Ngayon po, malinaw ang proseso ng PAW. Tulungan nating ma-register ang kapwa natin rider sa halip na takutin sila tungkol dito. Huwag natin kalimutan, ulitin ko, isang dekada na natin halos ipinaglalaban ang ating legalisasyon. Ngayon, kinikilala na tayo. Ngayon, kinukonsulta na tayo. Kasama na tayo sa usapan. Ngayon, may malinaw na tayong proseso na nagaganap. So, hindi na dapat tayo magkaagulo. Dapat tayo magkaisa para protektahan ang ating industriya. Sumunod tayo sa rules. Ang rules ay nandyan para sa kaayusan. So, dapat lang ipatupad. Ang dapat natin protektahan ay ang mga tunay na rider na sumusunod sa batas at ang industriyang 10 taon na natin po pinaglalaban. Binanggit din ng Metro na posibleng nasa 700 million hanggang 1 billion na fuel subsidy ang napunta sa mga rider na hindi umano kwalipikado o lumagpas sa itinakdang rider cap ng gobyerno. Giit ng grupo, dapat tulungan ng mga rider na magparehistro upang maging legal ang kanilang operasyon at maprotektahan ang kanilang kabuhayan. Umaabot siya ng, babalikan ko yung exact number, yung 225 kasi, 225 million, yun yung ayuda para dun sa 45,000. Pero umabot nga ng 1 billion yung ayuda mahigit eh. So, divided by 5,000, yun yung na-disclose noong na-disclose noong mga pagdinig, di ba? So umabot ng 200,000, around 200,000. Sa ngayon, hinihintay pa ang pahayag ng LTFRB kaugnay sa panawagan ng grupo para sa pagpapatuloy ng registration at legalization ng motorcycle taxi operation sa bansa. Ako, si Buboy Patriarca, nagbabalita para sa Road News.